Hello guys, welcome to Unicorn Princess Tarot. This is for fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Take only what resonates. For personal reading, yung tarot reader, i-search mo na lang siya sa Facebook. Friend ko yun guys, hindi ako yun. Siya yung nagbibigay ng personal reading. Kasi ako hindi ako open sa personal reading. Pero kung mag-open ako, i-announce ko yun sa TikTok. So i-follow mo na lang din ako doon, Unicorn Princess Tarot. Let's start. Fire sign. Kukunin muna natin yung energy mo at yung energy ng person mo. So, this is you. Yan. Hindi ako nagbabasa ng reversal ha. Pero kung magbabasahin ko ng reversal pag naramdaman ko na lang na reversal talaga siya. And, you know, please do subscribe. Pa-comment sa baba. This is the Emperor. Pero nakita ko yung, yung number 4 doon. And, ito nakikita natin, ito as you, no? Aries energy, na may mga dapat kang pagtuunan ng pansin ngayon. And or, pinagtutuunan mo na ng pansin. Especially, mga challenge ito ngayon sa buhay mo. With the 9 of Cups, matalino ka, magaling ka, marami kang creative ang utak mo, marami kang naiisip. So, I feel like madali para sa'yo na maalisan ng isang sitwasyon. Kung may problema ka, kaya mong solusyonan agad yan. But you need to focus on this. No? Huwag mo siyang hindi pansinin or ipagsawalang bahala. Ngayon, pagdating sa person na connect mo, nakikita natin that you do like this person, you do love this person. And yung iba sa inyo with the Page of Cups, nakakita tayo ng medyo may mga problem regarding children or a child or pwedeng bata or teenager, mga ganong edad. But anyway, sabi ko nga magaling ka, matalino ka. Maybe kailangan mong asikasuhin itong bagay na to. Sino ba tong person na nakakonect ni fire sign? Person na nakakonect ni fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, please. Spirit guides, angel guides, okay. Hindi ko ito kukunin na masyadong maraming cards. I only need 3 cards for this. Okay, 4 yung lumabas. 3 of Cups. 5 of Pentacles, the Hermit. This is Taurus, Virgo, Capricorn, the Fool, Major Arcana. Aries, Leo, Sagittarius with the Ace of Wands at the bottom of the deck. Ayan. Cancer, Scorpio, Pisces. Mutual energy. Kunin ko yung mutual energy. You do have your I like you and love at the bottom of the deck. Yung iba sa inyo, itong person na ito is maybe you are friend. Or kung may relationship, yung iba pwedeng may relasyon, pwedeng kaibigan mo na or but I can see love and you do like this person. Both of you, pareho kayong gusto nyo ang isa't isa, mahalin nyo ang isa't isa for some of you, no? Kung may relasyon, I can see a relationship na matibay with the palm tree. Lalo na may komunikasyon with the love call. So, ayan, itong taon to, may mga problema siya financially. May problema siya na iniisip regarding sa usaping financial. The Hermit is here. Pwedeng hindi siya nagiging open. Although magaling siya makipag-communicate. Pero, parang kailangan mong ilabas yun sa kanya. Like, kaya niya sabihin sa'yo kung ano yung mga pinagdadaanan niya na naiisip niya or what regarding finances. Pero, parang kailangan niya muna ng kalabit. Kailangan ikaw yung magsimula, ikaw yung magsabi sa kanya kung ano gusto mong mangyari, etc. Pero, some of you with the Emperor, pwedeng hindi ka kasi open din pagdating sa bagay na yun. So, pwedeng itong regarding sa pera. I don't know kung alam mo,
Pero kung gusto mong malaman, pwedeng sasabihin niya ito sa'yo. And especially nga kung may relasyon kayo or may friendship sa inyo. The Fool is here. I feel like itong person na to nag-iisip siya ng something na sisimulan, especially with the Ace of Wands at the bottom of the deck. Gustong-gusto niya simulan nito, King of Cups. This is his or her fashion, Knight of Cups. Pwedeng nabanggit niya na rin sa iyo yung regarding sa plano niya dito with the Two of Wands. Ngayon, nakakita tayo na pwedeng wala pang masyadong action, especially nga kung ang problem is regarding money. But anyway, yun yung nakikita natin. Ano yung emotion ninyo para sa isa't isa? Or fire sign, please. Aries, Leo, Sagittarius. Yung iba sasabihin, wala siyang kakonect or wala ka namang kakonect. Well, anyway. Kung wala kang connect, hindi ka nakaka-relate. This could not be your reading. Five of Cups. The Ace of Swords. Four of Pentacles. Four of Cups and the King of Cups. Bottom of the deck is the Six of Coins. Ay. Wait lang. Baliktad. Mutual energy. Emosyon ninyo sa isa't isa ng taong ito. Self-indulgence. Wait lang, guys. Ayan. With the Queen of Coins and the Five of Cups, pwede hindi mo lang pinapahalata kung gaano ka nasasaktan because with the Ace of Swords, regarding sa mga naiisip mo or mga nasa utak mo ngayon, especially mga challenges na pinagdadaanan mo or ninyo, kasing iba sa inyo, pareho kayo ng pinagdadaanan or itong problem na ito ay pareho ninyong iniisip, no? So, sabi ko nga, pwedeng kahit hindi siya nagsasalita sa'yo or nag-open up sa'yo, pwedeng alam mo. Pasensyahan mo na nga pala yung ilaw ko. Tinatry ko ayusin yung wire kasi pag nadadali siya nawawala. But anyway, nagloloko na kasi siya. Medyo mas gusto ko lang kasi talaga may ilaw dahil naantok akong mag-reading minsan. Especially kung yung nanonood sa akin ako yung energy maantok. Anyway, okay, hayaan ko na lang siya. Hindi ko talaga siya maayos. Ayan. With the self-indulgence, ito yung parehong energy ninyo, no? Both of you are currently healing. Nag-heal, nahirapan, or may mga pinagdadaanan, nasasaktan, nalulungkot, and kailangan yung ayusin na sarili nyo, mag-heal sa kung ano man itong pinagdadaanan na ito. The Four of Pentacles is here, and the Four of Cups, ito, that is angel number 44. It's like a message for you na parang, ito yung time na magtiwala ka lang. Parang both of you, kailangan magtiwala lang na okay, magiging okay din ang lahat. With the King of Cups, itong person na ito loves you, mahal ka niya. And with the Heart with the Key, this is at the bottom of the deck. I feel like kailangan lang ninyo mag-open up sa isa't isa. Kasi, lalo na kung may partnership or may friendship sa inyo, or lalo na kung magkarelasyon kayo, kailangan talaga mag-open up, kasama yun sa relasyon. Hindi yung dahil magkasama kayo or nag-uusap kayo na, okay na yun. May mga times na walang makakatulong sa inyo or makakapag-heal sa mga lungkot or problemang na napapagdaanan ninyo or nararamdaman ninyo kundi kayo mismo. Okay, kailangan lang talaga ninyong i-open up sa isa't isa kung ano yung mga nararamdaman ninyo
not in a way na dahil masusolusyonan yung problema, dahil yung iba naman hindi naman agad masusolusyonan, pero but rather yung as simple as nakahinga ka, alam mo yun, naihinga mo yung lungkot mo, or may napagsabihan ka na nasa isip mo, nararamdaman mo, as simple as that. No? Kasi kailangan mong maging at peace. And pwedeng itong taong ito ay makatulong sa'yo na ma-overcome or matanggal yung kalungkutan man lang. Hindi man yung problema at all, but yung kalungkutan man lang, medyo kahit papaano maihinga mo. Okay, so actually the last row will be advice for you, fire sign. Pero yun nga, nakakapagbigay na ako ng advice. But anyway, ano ang advice para sa'yo ng ating spirit guides, angel guides? You discover the 10 of Wands, the Strength card. Okay. Ace of Wands. Clarify the Ace of Wands, please. Justice card. The Chariot is at the bottom of the deck. Kung ano man itong gusto mong simulan or gawain, yung iba sa inyo, marami ka obligasyon, marami ka responsibilidad. Pero with the Strength card, kaya mo yan. Kung ano man itong sisimulan na ito, nakikita natin na pwede pang idagdag or pwede pang, bring it on. Ganon. With the Six of Cups, lalo na if this has something to do with the past. Tapos, pwede magsisimula ulit or magre-resurface. The Justice card, nangyari na in the past, alam mo na kung paano siya gagawain or paano haharapin. With the Justice card, magtiwala ka lang. And then, nakakita tayo dito ng partnership. Pag sinabi natin partnership, tulungan. So, yeah, for some of you, mas mabilis matatapos ang isang, yung isang problema or ang isang bagay kung may pagtutulungan. Dito kasi sa bottom of the deck, meron ditong the Chariot. And I can see 2 horses dito. Mas magiging mabilis yung takbo ng kalesa kapag dalawa yung kabayo. And the way I see this is that regarding you need a person, you need a partner, you need someone to help you para maging mabilis kung ano man yung mga either sinisimulan or mga bagay na obligasyon or mga tinatapos mo. You over the Judgment. Yan. There's 2 people na naman ako nakikita dito. So, you need someone. You need the moon. The moon and the star. Yan. Ito nakikita natin ito as you and your person na you need each other. No? Para ma-accomplish yung mga bagay na gusto mong or gusto ninyong ma-accomplish. Nagsisimula yon sa komunikasyon. Okay? Yung tamang komunikasyon ninyo sa isa't isa, pwedeng magbunga. So, ang kailangan gawin is mag-usap lang. Thank you for watching, guys. I love you all and bye-bye.